So recently, may mga minimum wage increases na nagaganapan no? Itong mga nakaraang linggo or nakaraang buwan, mayroong mga pagtaas ng sahod sa iba't ibang syudad o munisipyo dito sa iba-ibang rehiyon ng ating bansa. Ngayon, meron akong nabasang comment. Ang sabi niya, wage distortion naman yan. Okay, so i-address natin, ano nga ba yung definition ng wage distortion at kailan ito nangyayari? Alam niyo po, ang wage distortion, isa itong sitwasyon kung saan yung pagtaas ng minimum wage ng isang grupo ng mga empleyado, okay, or mga minimum wage earners, ay nagre-resulta sa pagkawala ng pagkakaiba ng ibang grupo uli ng mga empleyado pagdating sa sahod o sweldo dahil sa nadagdag na minimum wage sa grupo ng mga minimum wage earners. So, halimbawa ganito, no? Nagkaroon ng minimum wage increase para sa mga minimum wage earners. Pero dahil dun sa increase na yon, nagkalapit yung sahod ngayon ng isang supervisor dun sa minimum wage. Ibig sabihin parang 5 to 10 pesos na lang yung diferensya. So, nagkaroon ngayon ng wage distortion. Nawala na kasi yung pagkakaiba ng dalawang grupo ng empleyado dahil sa pagkakalapit ng kanilang sweldo. So, wala nang diferensya kahit na ikaw ay supervisor o kaya mas mataas yung rangko mo o kaya meron kang ibang skill o kaya mas matagal ka nang nagtatrabaho sa kumpanya, nawala na yung pagkakaiba ninyo ng sweldo kasi halos pareho na kayo ngayon ng tinatanggap. Yun po ang wage distortion. So, ang wage distortion po ay may dalawang klase, ano? Isa pong tinatawag na legal wage distortion at isang factual wage distortion. Kailan po nagkakaroon ng legal wage distortion? Kapag po yung wage distortion ay produkto ng pagtataas ng sahod due to wage orders na nanggagaling o nagmumula sa batas. Kailan naman natin masasabing may factual wage distortion? Kapag naman po yung increase sa sahod ay galing sa management at hindi galing sa wage order o hindi galing sa batas. Kapag galing lang po sa management dahil lang po sa discretion ng kumpanya, ito po ay factual wage distortion. Ngayon, alin po sa dalawang klase ng wage distortion ang actionable o ibig sabihin po pwedeng maging basihan ng pag-file ng empleyado ng kaso sa DOLE? Ang wage distortion po na actionable ay yung tinatawag nating legal wage distortion. Kung mayroong pagtaas ng sahod na mula sa batas at dahil dito nagkaroon ng wage distortion sa dalawang grupo ng empleyado, pwede pong i-correct ito ng employer. Mandatory po, dapat i-correct nila ito. Okay? Ngayon, yung pong factual wage distortion naman po, yung pagtaas ng sahod na galing naman sa discretion ng company, hindi po ito subject sa correction. Kung mapatunayan ng employer na yung kanyang management prerogative ay ginawa in good faith. Tandaan po ninyo, malawak ang saklaw ng management prerogative ng isang kumpanya. Ito po yung mga regulatory policies nila sa hiring, sa pagbibigay ng sahod, sa increments, yung mga salary increase, sa pag-classify ng empleyado, ganon. Yun po yung management prerogative sa discipline, sa pagbibigay ng mga benepisyo, sa pagdetermine kung ano yung mga company policies or violations na dapat hindi magawa ng empleyado sa loob ng kanilang kumpanya. Sobrang lawak po ng management prerogative na ito. Ngayon, kung hindi naman po mapatunayan na yung wage distortion na factual na tinatawag natin, kung hindi mapatunayan na done in bad faith, hindi po ito subject for correction by the management. Kasi po ito ay isang business decision na nakapaloob sa management prerogative ng kumpanya. So ang maaari lamang pong ipakorek
sa employer ay yung legal wage distortion, kapag po yung salary increase ay galing sa isang wage order o batas. Ngayon, paano naman kung meron sa inyong collective bargaining agreement o CBA na tinatawag? Etong CBA na to, matatagpuan nyo to sa mga kumpanya na may union. Okay. So, paano kung merong mga CBA o may provision sa CBA na nagsasabing dapat mayroong equal pay for equal work? Ibig bang sabihin nito, kapag pareho tayo ng posisyong hawak, pareho na dapat yung sahod natin? Mali pa rin po. Ang equal pay for equal work ay hindi ibig sabihin na dahil parehas tayo ng posisyon ay parehas na tayo dapat ng sweldo. Mali. Si management ay meron pa rin pong discretion. Kasama rin po ito, saklaw din po ito ng kanyang management prerogative. May discretion po ang kumpanya na maglagay ng mga reasonable standards o pamantayan para gawing basehan ng pag-classify ng mga empleyado. Ano itong mga reasonable standards na to? Halimbawa, seniority. Mas nauna yung hiring date na employee A kesa kay employee B. So, ibig sabihin, pagdating sa seniority, sa years of service, mas matagal si employee A. So, ibig sabihin, pwedeng mas mataas yung sahod niya kahit pareho sila ng posisyon. Okay? Or, pwedeng work experience. Pareho sila ng posisyon, pero sa work experience, mas matagal na nagtrabaho si employee B. So, maaaring magkaiba sila ng sahod, pero pareha sila ng posisyon. Okay? Wala pong wage distortion doon. Factual wage distortion, oo, pero hindi po ito actionable o hindi po ito dapat i-correct ni employer kasi yung basihan niya, yung ginawa niyang standard o yung pamantayan niya para i-classify ang dalawang empleyado na humahawak ng same position ay done in good faith and reasonable yung kanyang standard. Okay? Ngayon, hindi ko naman sinasabi na seniority lang yung magiging basihan ng pag-classify ng dalawang empleyado at pagbibigay ng salary rate, ano? Pwede rin kasing gawing basihan yung skill, kahit na mas matagal na si employee A kaysa kay employee B, kung yung skill naman ni employee B ay mas marami kaysa sa skill ni employee A, so kahit po pareho sila ng posisyon na hawak, depende pa rin po yan sa skills. Okay? So, hindi lang po yung seniority o yung years of service ang pwedeng gawing basihan. May iba pa pong factors. Okay? Ngayon, pwede bang gawing factor ni employer sa pagbibigay ng mas mataas na sahod yung nationality ng empleyado? Halimbawa, dahil foreigner si employee A, pwede bang mas mataas na dihamak yung kanyang sweldo kaysa kay employee B na Pinoy or local? Hindi po. Alam nyo, may actual case na nangyari noong 2000, ano? Ni-struck down o pinawalang bisa ng korte yung management policy, yung company policy na nagbibigay ng mas mataas na sahod sa kanilang mga foreign employees. Kasi ang sabi ng korte, mali yung ginamit nilang pamantayan. Hindi tama yung pamantayan na nagbase sila sa nationality ng kanilang mga empleyado sa pagbibigay ng mas mataas na sweldo. So, pinawalang bisa ng korte yung ginawang ito ng management. Paano naman yung mga empleyado na itinuturing nating new hires? Mas mataas na yung kanilang hiring rates kumpara sa mga datihan ng empleyado, sa mga old employees. So, tama ba yung practice ng management na mas mataas na yung sahod ng mga bagong empleyado kaysa sa mga datihang empleyado nito? Alam nyo, may actual case din na nangyari noong 2018 na desisyon na nito ng Korte Suprema, no? Mas matataas na yung mga compensation packages ng mga new hires nila kaysa sa mga datihan ng empleyado. Ngayon, nag-file ng case sa itong mga datihan ng empleyado para makorek yung wage distortion na sinasabi nila. Kasi nga, ang layo na ng diferensya ng kanilang sahod sa mga baguhan, mga datihan na sila. Alam nyo po dito sa case na to, pinanigan ng korte ang employer.
yung management prerogative na sinasabi nila, napatunayan kasi na itong ginawa na employer was done in good faith, hindi naman bad faith. Kasi nung time na nag-hire sila, yung mga compensation na inaalok ng kanilang kakompetensyang kumpanya sa mga new hires ay matataas na talaga. So para maka-attract din sila ng mga best talents para sa kumpanya, nakipagsabayan sila ngayon sa hiring rates ng kanilang mga kakompetensya sa similar industry. So sabi ng korte, saklaw ito ng management prerogative, hindi ito ginawa ng management na may bad faith. So in-uphold ng korte yung discretion o yung action ng management kahit pa nagresulta ito sa factual wage distortion. Okay? Sabi rin po kasi ng korte, yung doctrine na equal pay for equal work ay hindi nag-aalis sa karapatan ng management na maglagay ng mga reasonable standards kung paano ika-classify ang mga empleyado according sa seniority, sa skills, experience, and then ika-classify ngayon sila sa mga sahod or bibigyan sila ng iba-ibang uri ng sahod. Sa pagitan naman ng dalawang empleyado, yung isa newly promoted sa position, yung isa naman matagal na sa position. Okay? So pareho sila ng position, yung isa newly promoted, yung isa matagal na sa position, dapat pa pareho rin sila ng sweldo dahil kung hindi, magkakaroon ba ng wage distortion? Mali din po. Yung equal pay for equal work ay hindi applicable dito. Bakit? Kasi po, dito, pwedeng yung pamantayan ng management sa pagbibigay ng ibang sweldo doon sa empleyado na mas matagal na kaysa doon sa newly promoted employee ay reasonable and in good faith. Okay, so wala pong wage distortion dito na tinatawag. Maliban sa seniority, skill, experience, ano pa yung ibang factors na pwedeng maging basihan ng employer sa pagbibigay ng magkaibang sahod sa dalawang empleyado na pareho ng posisyon na hinahawakan? Alam niyo po bang pwedeng gawing pamantayan yung attendance para i-determine ng management yung magkaibang sahod ng dalawang empleyado kahit na pareho yung posisyon na kanilang hawak? Attendance, pwede rin yung physical fitness. Pwede po yung maging factors para gawing pamantayan ng employer sa pagbibigay ng magkaibang sahod sa dalawang empleyado na pareho ang position. Okay? So, yun lamang po yung mga maibabahagi natin tungkol sa wage distortion. Kung meron pa po kayong ibang katanungan, pwede po ninyong i-comment and then sasagutin natin.